Napakapayapa talaga dito sa napuntahan natin, ano. Ang tanging naririnig ko lang ngayon talaga dito alon ng dagat. Yun ang maganda pagka dulo talaga yung napupuntahan mo. Sarap talaga. Lamig ng tubig. Ang sarap talagang pakinggan ng alon ng dagat, ano? Lalo pagka sobrang lapit mo talaga sa kanya. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa El Mare Beach Resort dito sa Agno, Pangasinan. Ayan, sobrang solid ng naging pahinga natin dahil maganda itong spot na bisita natin dito sa Agno. At ito nga pala yung pangalawang beses na pagpunta natin dito sa El Mare. Sa pagkakaalala ko, itong lugar na to ay pinakilala sa atin ni Direk Gino. Tapos yung may-ari nito ay naging kakilala na din natin at naging kaibigan na rin natin. Kaya kagabi, nung wala tayong mapuntahan dito sa Pangasinan, dahil nga nalibot natin yung Bulinaw kahapon, talagang maraming tao at punong-puno yung mga campsite doon or mga resort nila, kaya hindi tayo nakakita ng pupuntahan natin. Kaya buti na nga lang ay nandito na tayo ngayon sa El Mare Beach Resort. Kahit na gabi na tayo nakarating at anong oras na ay tinanggap pa rin talaga tayo dito at kinato ko talaga sila dito. Kaya ayun, maraming salamat po sa may-ari ng El Mare Beach Resort. Ilang oras ba yung naging tulog natin? Ayun, halos nasa 6 na oras at kalahati din pala yung naging pahinga natin dito. At papakita ko na sa inyo yung naging spot natin. Wala pa rin talagang pagbabago yung lugar na to. Habang tumatagal, mas lalo siyang gumaganda. Napakapayapa talaga dito sa napuntahan natin, ano. Ang tanging naririnig ko lang ngayon talaga dito alon ng dagat. Yun ang maganda pagka dulo talaga yung napupuntahan mo. Itong El Mare Beach Resort kasi dito sa Agno ay kung bibisitahin nyo at kung titingnan nyo sa Google Map, nasa dulo na rin talaga siya ng mapa. Kaya konti lang rin yung mga nakakapunta dito. 3 years na ata tayong huling nakabisita dito. Ngayon na lang ulit tayo nakapunta. Kaya medyo nanibago ko. Pero all goods lang naman dahil ayan, sulit na sulit itong nabisita natin ngayon. Napakaganda. Solong-solo natin itong campsite dito sa El Mare Beach Resort. At excited na ako maglibot-libot dito dahil sobrang ganda ng mga karagatan dito na makikita nyo. Mga karagatan sobrang ganda ng dagat dito talaga, men. Tapos malinaw pa yung tubig. Tapos meron dyan na parang mga butas-butas na parang swimming pool. Yun yung pagkakaalala ko. Pwede tayo maligo dyan mamaya. Tayo ay gagawa muna siguro ng ating agahan para kahit papano ay mainitan yung tiyan natin at magkaroon ng laman. Ngayon ay talagang nagkukwento-kwento muna ako dito dahil naramdaman ko talaga yung pagod sa sarili ko. Pero all goods lang naman, di ba? Pahinga lang ang kailangan niya na at makaka-go na ulit tayo dito sa ginagawa natin. Tayo ay bumaba na para makagawa na tayo ng ating magiging agahan. Ano nga ba yung mga kailangan natin? Ito. Tapos yung ating paboritong baso. Saka syempre itong ating lutuan. Ito maganda yung nagkaroon tayo ng box
Kompleto na lahat ng gamit natin dyan. Hindi kagaya dati na kalat-kalat talaga yung mga gamit natin. Minsan ang hirap kung saan ko ba nailagay. Pero at least ngayon ay all goods na, di ba? Hindi na yung kung saan napupunta yung ating gamit. Tara, punta na tayo doon sa may kubo at doon tayo pupwesto muna. Hindi na nga pala tayo ngayon maglalatag muna ng ating side awning dahil pinahiram naman tayo nila tita ng kubo dito. At sa tingin ko mas maganda kung dito tayo magre-relax at tatambay. Set up na natin yung ating paboritong lutuan. Madali kasi siyang gamitin talaga eh. Kaya nagustuhan ko. Medyo sinipon ako dahil kagabi ay talagang sobrang lamig. Imagine mo naman kasi nasa harapan ka ng dagat ano. Tapos natulog ako kagabi. Nakahubad pa. Kaya ayun, nilamig tayo pero all goods lang naman. Dahil mahilig ako sa malamig na ano, tawag doon na klima. Dahil nga sa atin sa Bulacan ay talagang mainit. Kaya pagka may pagkakataon na makakaramdam ako ng lamig, ay sinusulit ko talaga. Medyo marami-rami pa yung laman nitong 18 liters natin ano. Sa tingin ko ilang araw din tong tatagal dito sa ginagawa natin dahil mag-isa lang naman tayo. Salang na natin. Parang gusto kong inumin ngayon ay chocolate para maiba naman dahil nung nakaraan nga ay matcha na yung ininom natin. Buti na lang talaga ay marami tayong dalang mga inumin ano. May nakalimutan pala akong kunin yung ating chocolate na iinumin. Medyo umiinit na rin dito. Ayan. May itlog pa nga pala tayong baon. Pwede natin tong kainin. Tapos mga dala-delata na lang ano. Kasi medyo malayo din talaga yung labasan dito. Ang mahalaga lang ay meron tayong ano, panlaman sa tiyan natin. Galing ng basa natin ano. May lalagyanan pa ngayon. Nakita ko to sa tambakan natin ng mga gamit. Buti na lang ay sumakto dito sa ating baso. Kaya ngayon ay nagagamit na rin natin siya. Ito yung ating chocolate. Ang ating agahan ngayon ay nauutal na ako. Medyo nagugutom na ata ako kaya nagkakaganito yung mga salita ko, no? Ayun, magtimpla na tayo ng chocolate natin. Swiss Miss. Parang katunog ng chismis, ano? Yung mga taong mahilig sa chismis. Mag-agahan na tayo. Sarap eh, no? Mainit na hihigupin sa mainit na panahon. Tara, tayo ay mag-agahan na ng simple. Ang mahalaga lang ay mainitan yung sikmura natin. Sarap. Init. Tapos naalala ko nga pala, meron tayong natira na piyaya ng Bacolod. Alam mo yung nagustuhan ko yung lasa na to nitong ube. Nung nakaraan meron pa tayong chocolate nito pero etong ube yung mas nagustuhan ko. Buti na nga lang ay may natira pa tayo nung tayo ay nagbiyahe nung nakaraan sa Alaminos. Tingnan nyo nga pala yung rep natin. Nagmo-moist na siya sa labas sa sobrang lamig. Tapos ayun lang yung power station na dala natin. Sina-charge na rin natin siya para ma-full charge nga ulit dahil kailangan natin i-charge yung mga
gamit-gamit natin. Tapos naalala ko, meron pa nga pala tayong isaw gourmet na galing kay Ninya ng Bonnie RB. Palagay ko ay hindi pa naman to sira dahil nakalagay naman siya sa rep at iinit na lang natin. Pero ngayon ay magtambay-tambay muna tayo dito. Ano? Bantay ba? Baka mamaya nakapaling ako dyan habang pinapanood nyo eh. Ayun, mag-agahan na tayo ng isang mabilisan. Full charge na yung ilaw natin. Ang charge naman natin ngayon ay battery ng camera natin. Tapos syempre, itong battery ng ating drone. Yun lang rin ang maganda pagka yung napuntahan mo na spot ay merong saksakan Ito maraming saksakan dito papakita ko sa inyo. Ito may saksakan dyan na isa. Tapos meron pang isang saksakan dito. Tapos meron pang isang saksakan ng gwapo sa harap niyo. Umagang umaga Mas maganda kasi good vibes nga tayo pagka umaga, 'di ba guys? Dapat masaya lang tayo. Kaya sakyan niyo na lang yung mga joke ko. Crazy kids with a lot of feelings. I'm too proud to beg and too dumb for stealing. When I rode with you, it was all downhill. And losing control was a part of that thrill. A part of me still wants you. A part of me still wants you. Sobrang presko dito sa paligid. Naidlip tayo dito sa hammock natin. Kanina nga pala, pagkakain natin ng agahan, ay sinubukan kong ikabit itong hammock natin dahil gusto ko ngang magtambay-tambay dito. Tapos pagkahiga ako kanina, ay grabe. Nakatulog ako ng hindi ko namamalayan. Talagang napaka-presko kasi dito ngayon. Tapos malamig pa. Buti na nga lang may kubo dito na natatambayan natin. Kaya all goods na all goods. At si isla natin ay nandun sa medyo harap ng dagat. Tayo ay dito na lang muna para din makapagpahinga tayo ng husto. Dahil nga syempre napapagod na rin tayo sa ginagawa natin na paglilibot. Pero all goods lang naman at sobrang payapa naman dito sa napuntahan natin. Talagang nakakapagpahinga ako ng maayos. Tapos sobrang tahimik pa. Saka ang layo nung mga ibang katabing resort nito. Tapos parang wala nga rin atang tao. Tayo lang talaga yung nandito ngayon. Hindi kagaya ng mga nadaanan natin nung nakaraan na talagang dagsa yung mga taong nandun. Kaya okay din yung ganito yung napuntahan natin, medyo dulo. Talagang masusolo mo talaga yung lugar. Sa mga susunod nga, ganyan yung gagawin natin, yung mga dulo-dulo yung pupuntahan natin. Di bali nang medyo mahirap. Basta masigurado tayong marerelax tayo dun sa spot na mabibisita natin. Gawa na tayo ng ating kakainin para sa tanghalian. Kuna muna natin kailangan gawin ay magsaing. Para syempre meron tayong kanin. Yan, sa tingin ko naman ay sakto na to. Ito na lang pala yung natitira sa bigas natin. Alam nyo ba, bumili lang ako ng 1 kilo nung nakila nanay natin pa tayo. Tapos hanggang ngayon ay nagamit pa natin dito sa Pangasinan. Meron nga pala tayong gagawin para habang hinihintay natin na maluto ang ating sinaing, ay meron na rin tayong nakikilos na iba dito. At ito nga pala ang uulamin natin ngayong tanghali. Itong prem na lang. Namiss ko yung lasa niya Saka favorite ko kasi talaga yung prem na ganito. Ay, sa mga mahilig din sa prem dyan, hinay-hinay lang Ako ngayon pa lang ulit ako makakain ito. Madalas ay lutong bahay na lang talaga kasi ang kinakain ko. Tara, sibakin na natin to. Yeah. Buong buo Pagka tinaktak mong ganon, hindi ka na niya pahihirapan na
magkakalikot pa. Hiwain na natin to. Alam nyo ba, pagka naghihiwa ako ng mga ganito, halimbawa meatloaf, mga spam, gusto ko pantay siya. Hindi ko alam kung ano tawag sa akin. Bakit ganun ang gusto ko sa tuwing may ginagawa ko. Kailangan laging pantay. Ewan, bakit ganun eh, no? Ma-arte ata tawag sa ganun. And hiwain na natin to. Para mamaya ay piprito na lang natin. Naalala ko, nung nakasama ko nga pala na mag-camping si Ninya, tapos may pinahiwa siya sa akin na parang spam, eh bumilib siya noon kasi pantay-pantay daw ako maghiwa ng ganito. Siguro ganon talaga, no? Kasi nung nagde-design ako dati, gusto ko palaging balanse ba, pantay lahat. Yun siguro yung natutunan ko sa pagiging graphic designer natin. Parang ginagawa natin ngayon sa buhay ko, 'di ba? Gusto ko maging balanse lahat. 'Di ba? Tamang grind, pero minsan binibigyan ko pa rin ng time yung sarili ko para mamahinga. 'Yun yung tinatawag na balanse, 'di ba? All goods na. Tayo na lang natin maluto ang ating sinaing. Nakakatuwa tong lutuan natin. Kahit na konti yung mantika, hindi siya dumidikit. Yung dati kasi nating lutuan, oras na magprito ka ng kahit na simpleng itlog lang, automatic dumidikit na. Itong nabili nating lutuan ngayon, itong kulay puti, kahit ano lutuin mo ay hindi talaga dumidikit. Tapos napakadali pa niya pagka huhugasan nyo. Parang automatic na pagka pinunasan mo, sumasama na agad yung mga bakas ng pinaglutuan mo. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. Sarap talaga. Even so, Nung lasa I na ito. still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave Kahit magkalayo naman tayo to handle it all. dito ko pa rin naman sa puso ko. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Tara, let's! Ayan, sa wakas ay medyo lumilim na dito. Ang tagal bumaba nung araw sa park na to. Halos 5:30 na ng hapon ngayon. Pero, ayan, tirik na tirik pa rin. Buti na lang kahit paano ay medyo bumaba na ng konti. Sa tingin ko ay kaya na nating tiisin yung init niyan para makaligo na nga tayo. Woo! Tignan nyo naman, solong-solo natin, Meron ako mga nakikitang tao, kaso mga lokal pa ata. Tapos nandoon sa dulo na yon. Pero dito sa part na to, wala. Tanging tayo lang talaga yung nandito. Yeah. Saan ba tayo bababa? Medyo mabato sa part na to. Dahan-dahan na lang tayo kasi matutulis at matatalim yung bato dito, kaya ito yung sinuot natin na tsinelas para kahit pa paano ay merong protection yung paa natin. Yeah. Woo! Ah! Lamig ng tubig! Dahan-dahan lang tayo, ha. Baka kasi mamaya ay biglaan na lang tayong lumubog kasi yung yung parang butas dito, yung parang swimming pool na sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam yung eksaktong lokasyon niya ngayon dahil medyo mataas itong tubig. High tide agad ngayon eh. Dati pagka ganitong hapon, hindi mabilis na tumataas yung tubig. Pero ngayon kung mapapansin nyo, ayan na. Medyo mataas yung tubig dito. Ito ata yung isang parang swimming pool. Kaso tatakot ako eh.
Ayan na, medyo madalim sa part na to. Guys, pwede ba na dito na lang tayo? Maghanap na lang tayo ng mababaw. May nakita ako dito. Parang medyo malalim yung natanaw ko doon. Dito na lang tayo lub sa part na to. Ang mahalaga ay makaligo tayo ngayong araw dahil kahapon pa tayo hindi nakakaligo. Tatakot ako dun baka mamaya kung ano yung nagdon. Kung ano yung naisip ko no? Now all is in your hands. All is in your hands. All is in your hands. Naks, ang Yoma menu ay hindi na kumakain ng chichirya. Pag nasa biyahe, no? Dati kasi kumakain ako ng chichirya. Pag tayo ay nagbablog, pero ngayon puro prutas na lang yung gagawin natin na merienda natin. Wow! Imagine mo, 2 pirasong prutas, 100 plus lang yung pagkakabili natin. Tapos yung kinakain pa natin ay healthy kahit pa paano, di ba? Tamis ng lasa. Saka natural na sugar siya, di ba? Kasi madalas pagka nangihina tayo, kala natin maganda yung soft drink sa katawan. Pero sa totoo hindi, di ba? Tulad natin, wala na tayong apdo. Kaya kailangan maging maingat talaga tayo sa mga kinakain natin. Hindi ko naman ikakaila na minsan nag-soft drinks ako, pero paminsan-minsan na lang, tapos yung maliit na lang minsan, yung mismo lang, oo, miss ko na. Magandang gabi na sa inyong lahat. At ngayon ay magluluto na nga pala tayo ng ating hapunan. Ang ating uulamin ay itlog saka yung 4 na pirasong longganisa. Yun lang maganda pagka may rep talaga, kahit na may stock ka, ay hindi masisira. Siguro sa mga susunod ay pwedeng mamili na talaga tayo ng mga totoong ulam, Kasi total may rep na nga tayo. Okay na rin siguro na mag-stock tayo sa susunod. Ngayon kasi ay tinestingin ko pa lang rin na gamitin yung rep natin. Kaya wala pa ako masyadong nilagay. Siguro sa susunod na biyahe natin, next na natin tong longganisa. At halos next na natin tong ating longganisa. Medyo busog pa kasi ko, kaya late na rin tayo nagluto ng ating kakainin. Dahil nga kanina ay kumain tayo ng isang buong honeydew. Akala ko ay matitira ko yung kalahati, kaya ko palang ubusin. Kaya ayun, medyo late na tayong gumawa ng ating kakainin na hapunan. Tapos may kanin pa naman tayo, hindi pa naman panis to. Kaya ito na lang din yung kakainin natin. Kain na tayo ng ating hapunan at ng ating paboritong longganisa na binili natin sa ice campsite. Tapos itlog. Yung kanin natin ay konti lang. Kasi meron naman tayong 2 itlog na prinito kanina. Solve naman ako dyan. Sarap talaga. Kahit simple yung pagkain
nagiging masarap yung lasa. At may papakita nga pala ako sa inyo. Ayun na nga pala si isla natin. Bali, niligpit ko na siya. Tapos, dito tayo ngayong gabi matutulog sa hammock. Dahil, na-miss ko na matulog ulit sa duyan. Dahil, medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakatulog sa hammock. At sa mga subscriber natin dyan na nasubaybayan nyo talaga si Yomamen, alam niyo naman nung tayo ay nasa Biskaya, ay sa hammock lang tayo natutulog. Kaya ngayon ay babalikan natin yung ganong experience kahit na meron tayong sasakyan at RTP. Dito tayo matutulog. Saka safe naman dito sa spot natin dito sa Ilmare. Kaya kung mapapansin nyo, kahit nasa labas lang yung mga gamit na to, ay hindi ako nag-aalala. Kaya all goods, dito tayo matutulog para iba naman yung mapanood nyo, ano? Hindi puro sa RTT tayo natutulog. Gaya nga nung sinabi ko sa inyo, minsan ay iba-iba talaga yung mga gagawin natin. Pwedeng minsan experience natin sa hotel tayo matulog. Ang mahalaga, nagta-travel tayo at gumagawa tayo ng mga panibagong experience sa buhay natin. Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Gusto ko munang pumikit, guys. Diyan muna kayo, ah. Sinusulit ko lang yung ano. Pagkagising mo, ganito muna yung gagawin mo. Parang iniinin mo ba yung sarili mo bago ka bumangon? Saka may napapansin ba kayo, mamen? Kasi ngayon ay nandito na tayo sa baba. Hindi ko napanindigan yung dito tayo matutulog sa hammock. Dahil kaninang madaling araw ay grabe yung lamig dito. Kaya napilitan ako na kunin yung mga una natin at kumot. Tapos dito na lang tayo pumuesto sa baba. Tayo naman, naging okay naman yung tulog natin nung nasa hammock tayo kagabi. Sobrang ginaw talaga. Tapos sumakit yung balakang ko. Gara no, pagka medyo nagkakaedad ka, kasi ngayon 35 na ako, di ba? Medyo nararamdaman ko na yung mga pagsakit-sakit minsan ng balakang saka buto ko. Nakakainis lang, di ba? Mukhang yung hammock ay hindi talaga para sa atin na. Lalo kung matutulog tayo ng gabi. Siguro pang tambayan na lang tong hammock para sa atin. Kasi talagang binalakang ako kagabi. Kawawa. Pero all goods naman. Dito naman tayo natulog sa parang papag ba tawag dito. Parang pwede ka rin magsabit kasi ng ano dito. Ay, maglatag ng tent dito, yung tent ground. Hindi ko alam kung para saan talaga to eh. Or baka tambayan lang talaga siya. Kasi yung ibang nakikita ko dati na ganitong parang kubo, ay pwede kang malagay ng tent dito. Pero depende sa inyo. Ako, kung papipiliin ako, mas gusto ko yung tent eh, nasa baba talaga. Ano lang, share ko lang. And magandang umaga ulit sa inyo. Tulog muna ulit ako, guys. Parang ayoko pong bumangon.